Matinding mga pagsabog ang yumanig sa Jabalia Refugee Camp sa Gaza City noong October 9. Dito na-recover ang 30 labinang tao na karamihan ay mga babae at bata. Ayon sa Ministry of Interior ng Gaza, marami ang nasawi sa pambobomba umano ng Israel sa isang residential building sa pinakamalaking refugee camp sa Gaza Strip. Naitala rin ang nasa 27 taong sugatan. Ang Jabalia Refugee Camp sa north ng Gaza City ay isa sa mga densely populated na kampo sa Palestine Enclave na kinaroroonan din ng 3 paaralan na ginawang shelters ng daan-daang Palestinian. Sa ngayon, hindi pa nakukuha ang kabuuang bilang ng casualties at injuries sa lugar. Samantala, nakapasok na sa Gaza ang ikalawang humanitarian convoy na kinabibilangan ng 14 na truck. Ngunit ayon sa humanitarian lead ng Oxfam na si Magnus Corfixen, hindi pa rin ito sapat. Bunsod nito ay nananawagan siya na mabigyan ng unfiltered access sa Gaza. Kinumpirma ni US President Joe Biden na tuloy-tuloy na ang pagdating ng critical aid sa mga Palestinians na nangangailangan ng tulong. Bukod dito, nagpasalamat din ang US President kay Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagtulong na mapalaya ang 2 American hostages ng Hamas. Aniya, patuloy ang pakikipagtulungan ng US sa Israel upang ligtas na mailabas ang iba pang hostage ng militanteng grupo. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.